Tandaan po natin ha, ang pinakamagandang paghihiganti is not to get even. Hindi yung makagawa ng masama sa gumawa sa'yo ng masama. Ang pinakamagandang paghihiganti sa tulong ng Diyos ay yung mawala ang masama. Yung makonsensya, yung gumawa sa'yo. Napakabuti ng asawa ko, ba't ka niloko? Napakabuti ng magulang ko, ba't hindi ko nirespeto? Napakabuti ng kapatid ko, isang beses hindi niya ako napagbigyan, nagtampo ko, nakalimutan ko yung maraming beses na ginawa niya pagtulong sa akin. Napakabuti ng anak ko, ba't tinakwil ko? Wala akong kontento. Kapatid, hindi mangyayari yun. Kapag puro masama ang ibibigay mo, dahil puro masama ang binigay niya sa'yo, huwag mong aalisin yung tsansa. Wag! Kasi maapektuhan ka rin. Lalo na kung hindi ibang tao yung nagkasala sa'yo. Mga kapatid, mahirap ito. Pero isipin po ninyo, hihingin ba sa atin ng Panginoon ito nang hindi natin kakayanin? No. Ang sabi, be perfect as your heavenly Father is perfect. Alam po ninyo, ang perfection sa Bible, yung something reaches its purpose for which it was created. Anong purpose natin ba tayo nilikha ng Diyos? Tayo'y kawangis ng Diyos. So may kakayanan tayong maging katulad ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa paraan ng ating pinag-uusapan. Hindi niyo po ba naisip? Ha? Ang sabi sa Ebanghelyo, kapag nagpapatawa daw tayo magiging tunay na mga anak ng Diyos. Isipin niyo yun. Hindi sinabing kapag nagbibigay kayo, mas mahirap kasi ang magpatawad. Ibig sabihin ba nun, kapag nagpapatawad tayo lang ang anak ng Diyos, yung iba hindi, kasi hindi sila nagpapatawad, anak din sila ng Diyos. Kaya lang, lumulutang yung pagiging anak mo ng Diyos. God is like, nagpatawad ka, iba yung anak kong ito. Napakabuti ng anak kong ito. Iba sa lahat ng mga anak ko. Napag-usapan natin dati, 2 or 1 Sunday ago, yung love na, I love you so much. Ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanyang anak, this is my beloved son, in whom I am well pleased. I love him so much. Bakit ganun ang tingin ng Diyos Ama sa Diyos Anak? Kasi sobrang magmahal ang Diyos Anak. Nagkatawang tao na mamamatay pa para sa tao. Sobra yung ginawa ng anak ko. Yun yung parang sinasabi doon ng Diyos Ama sa Diyos Anak. Kaya kapag tayo nagpapatawad, kapatid, umaangat ka. Hindi lang dun sa mga nagsisimba, nagdodonate, gumagawa ng mabuti. Umaangat ka yung level ng kabanalan mo. And God is like, napakabuti ng anak kong ito. I love her so much. Ganon din naman sa pamilya. Alam ng anak mo kung paano ka sinaktan ng asawa mo, yung tatay niya o kaya yung nanay niya. Depende. Alam ng anak mo yung paghihirap na dinanas mo, yung sakit na naidulot ng panloloko ng asawa mo sa iyo, yung pagkabayaan ng asawa mo sa iyo, and therefore, pati na rin sa mga anak mo. Alam ng anak mo yon, kaya okay lang sa kanya na magalit ka sa tatay niya, sa nanay niya. Pero kung sa kabila ng ginawa sa iyo, ng asawa mo, ng tatay niya o kaya ng nanay niya, magiging civil ka pa rin, pipilitin mong patawarin pa rin. Men! Sabihin ng anak mo, iba yung nanay ko. Iba yung tatay ko. Kasi alam ng anak mo, nagiging civil ka sa asawa mong nanakit sa iyo, na tatay niya o nanay niya, dahil sa kanya. So sobra talaga yung pagmamahal mo. Alam ng magulang mo na napakawalang hiya ng ginawa ng kapatid mo sa iyo, na anak niya. Kaya nga minsan siya na rin ang nagsasabi, tikisin mo na talaga yan. Hindi ko namang inampun yan, kapatid mo yan, anak ko rin yan, pero bakit nagkaganyan? Grabe yung ginawa sa iyo, anak. Siya pa nagsasabi, kasi nararamdaman niya yung pain na ginawa sa iyo ng anak din niya na kapatid mo. Pero kapag nakita niya sa kabila ng ginawa sa iyo ng kapatid mo, tutulungan mo pa rin yung kapatid mo, pautangin mo pa rin, bibigyan mo pa rin, patatawarin mo pa rin. Men, yung nanay mo na nakasaksi ng kawalang hiyaan ng kapatid mo sa iyo, sa isip niya o baka sabihin niya sa iyo, anak, iba ka anak ko. Alam ng
anak mo kung papaano ka binastos ng asawa niya na manugang mo. Pero kung sa kabila ng pagbabastos ng asawa niya na manugang mo sa iyo, nakita ng anak mo, pinakikisamahan mo pa rin at itinuturing mo pa rin pilit na anak mo yung asawa niya na manugang mo, sabihin ng anak mo, "Ma, salamat. Salamat. Kasi hindi mo ko pinapili sa inyo. Sa kabila ng ginawa sa iyo ng asawa ko, minahal mo pa rin dahil sa akin." Alam ng asawa mo, yung pang-aalipusta o panlalait na ginawa ng biyanan mo sa'yo. Alam niya yun. Yung nanay niya na biyanan mo. Pero kung sa kabila nun, yung asawa mo, mamahalin pa rin yung nanay mo na biyanan niya na hindi siya nirespeto. Sasabihin sa'yo ng asawa mo, "Mahal na mahal kita. Iba ka. Kasi sa kabila ng ginawa sa'yo ng nanay ko, ginalang mo pa rin siya. Alam kong dahil yan sa akin. Salamat." Nakita nyo? Lumulutang yung buti mo. Lumulutang talaga. At yun ang hinihingi ng Panginoon sa atin. At hindi niya hihingin kung hindi natin kakayanin. Ito sana, mga kapatid, ang biyaya na ipagdasal natin.